Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Panalo ba? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang update tayo ngayon. So, ito nga, marami tayong mga update ngayon na nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Ang unang-una, may nagtatanong sa akin mula kay Jiven, sabi niya, Mama Sam, anong masasabi mo na tinanggal na ang swimsuit dito sa Miss International? So may message ako kagahapon. Well, ang masasabi ko, syempre, nakakalungkot kasi ang Miss International, alam mo yon, napakasimple lang ng pageant nila at hindi na nga masyado tinututukan ng mga tao. Pero nandoon ako sa part na sana hindi na lang nila tinanggal yung swimsuit competition. Kasi, alam mo yon, parang hindi kompleto ang isang pageant kapag walang swimsuit. So parang ginaya na lang din nila yung Miss World, 'di ba? Sa Miss World tinanggal na rin ang swimsuit eh. Doon nga nakikita yung character ng isang babae, doon nakikita ng bongga. Saka naman sa Miss International naman, ang nakikita naman natin ay napaka-elegante ng mga babaeng sumasali dito. Yung alam mo yun, yung parang supermodel yung dating, yung ganon. Pero sige, tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa atin ngayon at tingnan natin kung ano ang bago na makikita natin dito sa Miss International. Ang Miss International, I think nag-experiment sila para mas maging unique ang kanilang pageant. And then, tingnan natin na ano yung pasabog nila para sa atin, di ba? So, yun. So, medyo nakakalungkot kasi tinanggal yung swimsuit. But, tingin ko naman sa Miss International naman, okay lang din na walang swimsuit dahil hindi lang naman yun ang pinapanood ng tao sa kanila. Kumbaga parang natatakot lang ako baka dati, konti na nga lang yung nanonood, baka mabawasan pa kasi mawala yung interest lalo doon sa competition nila. Sana sa Coronation Night wala nang swimsuit competition pero doon sa prelim, meron sanang swimsuit competition. Sana ganun yung ginawa. Pero sabing ganun magpo-focus daw sa ibang aspeto. Kaya abangan natin siya, di ba? And then, eto nga, si Michelle D na interview ni Boy Abunda. Sa interview ni Boy Abunda, sinabi ni Michelle D na hindi naman niya kino-close ang sarili niya na hindi mag-compete sa isang international pageant. Gusto niya pang mag-compete one more time at inamin din ni Michelle D na nag-attempt siyang sumali nung nakaraan taon sa Miss Grand, di ba? So, yon. To be honest, siguro kung papansinin mo sa interview niya, wala naman siya sinasabing specific kung saan ba siya sasali, dito ba or ano. Siguro sa Miss Grand International siya sasali kasi gusto daw niya yung sash na Philippines, suot-suot niya. And then, plus, inaabangan ko kung kailan nga ba siya sasali kasi sinabi ni Michelle D, syempre kung sasali siya sigurado na dapat panalo siya, 'di ba? Oo nga naman kasi nga naman malaki naman yung tinataya niya. At kung sasali siya para matalo sayang naman buti na lang wag na lang siyang sumali, 'di ba? So yun. So looking forward ako kung ito nga bang si Michelle D ay alam mo yon tatalon or magta-try one more time, 'di ba? Kasi ang hino-hold back niya parang paano pag natalo ako, 'di ba? Yun Kaya naghihintay siya ng sign na perfect timing na alam mo yun para makasali. Nung nakaraan taon, wala dahil daw meron daw bagong kontrata. So, hindi na siya natuloy, 'di ba? So, yun, dapat mapakinggan mo yung sarili mo kung ito ba ay nararapat o hindi. Let's see kung etong taon na to magjo-join ba or sa susunod na taon kasi sinabi naman niya hindi niya sinasarado ang pintuan niya pero naghihintay lang siya ng perfect timing kung ito na ba yung tamang panahon.
Ako para sa akin, siguro i-compose lang niya yung sarili niya ng maigi kung eto ba ay kadapat-dapat na sumali tong taon na 'to. Kasi sa totoo lang kung sasali siya this year, medyo mahirap, eh. Dahil siyempre 'di ba, kung titingnan mo, back to back ang kukunin. So, parang triple back. So, hindi gano'n kadali. But may mga side katulad ng pagpapalit ng Miss Grand International ginawang Reyna Pilipinas, 'di ba? Kung iisipin mo, Reynas, 'di ba? Siya yung may kanta na Reyna, 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 Reyna. So dito pa lang, yung Reyna na yon, isa ng sign na parang dapat Michelle D ang first Miss Grand Philippines or first Reyna Pilipinas para sa Miss Grand International, di ba? So, yon. And then, tignan natin kung gagawin to at tignan natin kung sasali. Oo, kung magiging available nga ba. Kasi ang inaabangan lang kung available nga ba si Michelle D. At laban niya, di ba? Kung ako, bahala na. Kung mananalo, mananalo. Kung talo, talo. Kaya lang kasi, kay Michelle D kasi marami siyang kinukonsider. At dapat maintindihan natin yon. At hindi naman basta-basta ang isang Michelle D na alam mo yung sasali lang ng ganun-ganun lang. So, kailangan yung assurance na kailangan niya yung assurance na ano ba, mananalo ba ako dito pag sumali ako. So, yun, naiintindihan ko naman. And good luck. Abangan natin yan. And then, eto nga, sabing ganun, Maria Atisa Manalo, pinagkaguluhan sa Myanmar. Oho. So, nasa Myanmar na si Atisa dahil isa siya sa mga preliminary judges dito sa Miss Universe Myanmar. Hindi ko lang alam kung sa finals ko siya pa din. Pero happy ako dahil, ayan nga, di ba, naimbitahan uli one more time itong si Atisa Manalo. At hindi lang si Atisa Manalo ang inimbitahan ng Myanmar, kahit si Bea Milan Windorski ay inimbitahan din nila. Hindi parang maging jurado ha, parang maging guest nila, di ba? For sure, hindi naman host, guest. And then, ayan, so nagkasama si Natalie at saka si Atisa. Sabing ganun, naiilang sa isa't isa. Parang feeling ko, hindi naman, they are okay. Kaya lang kasi, syempre, ando doon si Natalie siguro na nahihiya siya kay Atisa. Oo, pwedeng ganon. Kasi di ba parang, siya kasi yung naging hurado ng Miss Universe. Tapos aminado siya na ang kanyang winner ay si Vina. Tapos si Atisa hindi niya nababanggit. So obviously na parang siguro wala sa top 5 niya or nasa top 5 niya pero hindi for the winner. And then ngayon, ayan, nagkakausap sila, nagkakaharap sila, mas nakikita niya yung personality ni Atisa. And then, hindi ko alam kung may regret ba itong si Natalie. Dahil, syempre, alam na ninyo, di ba? So, hindi naman madali yung, alam mo, yung makasama mo yung hinusgahan mo. Pero, si Atisa naman ay very transparent, very adjustable. Alam mo yon, yung personality ni Atisa parang wala lang, eh, happy-happy and chill-chill lang. Ang gusto kong makita dito ni Natalie kay Atisa Manalo, yung kung ano ba ang merong character si Atisa at na pwede niyang magustuhan, di ba? Pwede niyang sabihin, oh, I love Atisa. Oh, di ba? Hindi yung parang ang ending ay nagkasama sila, ay buti na lang hindi ko siya ginawang winner ko, di ba? May mga ganun kasi dahil nakikita yung mga attitude, nakikita yung kinaiinisan, pero I hope na sana maghiwalay sila na alam mo yon, very close. Tapos naman na yung Miss Universe. And then pwede naman sila maging magkaibigan or pwede niyang magustuhan si Atisa. Ayun, it's too late nga lang, charot. And then, I hope na sana si Atisa ay maipakita yon kay Natalie. Kung ano yung the best side ng atsang Atisa Manalo. Siyempre yung ganda for sure, nagagandahan. And then, nandoon na, alam mo yun, lamon na lamon ni Atisa si Natalie Glibova, no? Sa beauty. At nakita naman ninyo na talagang Atisa Manalo, sobrang ganda, sobrang winner. Iba pa rin talaga si Atisa, no? Sabi ko daw, taas daw ng balikat ni Atisa, pero in person, hindi naman halata. Hindi ganun na parang masasabi mo, parang hanger. Walang ganun. Talagang sobrang perfect at sobrang ganda. Doon lang siguro sa register ng camera. Kasi nga, syempre, nakikita talaga yung kabuuan. Pero sa personal, hindi. And then, ayun, talagang ina-assist siya ng maigi, ng mga tawag dito ng mga
staff ng Miss Universe Myanmar, inaalagaan siya ng maayos, at nakita naman natin na maganda ang treatment talaga nila kay Atisa Manalo. Eh, Diyos ko naman, may dumating na Diyosa sa bansa nila, di ba? And then, ayun, nakakatuwa kasi kahit hindi siya Miss Universe, kahit hindi siya yung first runner-up, siya yung nakuhang imbitahan dyan. At nakita naman ninyo na maganda ang treatment nila kay Atisa. And then si Natalie naman, nakita natin na parang alam mo yon, magkasama lang sila. Pero halatang naiilang si Natalie, siguro dahil na naging hurado siya at ngayon parehas na silang hurado. So yun nga, tulad nga na sinabi ko, sana makuha nila yung magagandang side nila sa isa't isa na maging close sila. Kasi mabait naman si Natalie in person. Sa totoo lang, nagustuhan ko siya yung MGI All-Stars dahil ramdam ko yung pagiging fair niya. At kahit naman noon di ba, naging fair din siya doon sa Miss Charm dahil ginawa niya pa rin first runner-up si Philippines kahit na alam natin na parang, uy, insecure ako. Pero siguro dahil yun yung iniisip natin sa kanya, kaya nagkakaroon tayo ng but sa totoo lang, siguro kailangan din natin i-open yung heart natin, lalo na kay Natalie Glibova, na makita naman natin yung good side ni Natalie, hindi yung bad side lang, di ba? So, yun. So, I hope na everything's okay. So, inaabangan natin yung pagdating ni Bea Milan Windorski, na isa din sa mga masasabi natin na, alam mo yon, excited din ako kung ano yung ipapakita dyan ni Bea Milan, ano ang magiging reaction sa kanya ng mga taga-Myanmar, at tignan natin kung ano ang feedback na magaganap. Hindi ko alam kung darating ba si Miss Universe, Fatima, kasi may schedule din. Sabi ganun, 17 to 21. Parang feeling ko, tapos na yung pageant. Anong meron, no? Diba? So, yun, abangan na lang natin. Anyway, so happy naman ako dito sa inimbitahan nila yung Philippines Beauty Queens natin na si Maria Atisa at saka si Bea Milan Windorski. And then ayun, excited din ako kung ito bang si Michelle D ay tutuloy nga ba yung laban dito sa Miss Grand Philippines. Kung matutuloy ba natin talagang makikita si Michelle D, kasi yun yung takot niya siguro, no? Parang baka kasi matalo siya. So, yun. Anyway, kahit naman tayo, di ba, parang baka mamayo magamit or matalo, gano'n, di ba, yung iniisip natin. And then, of course, dito nga sa Miss International, hinihintay natin yung bago nilang ipapakita sa atin na tinanggal na ang swimsuit, di ba? Nakaka-lorky. So, yun. So, yan yung mga chika update ngayon at sana nagustuhan ninyo. Pero kayo ang tatanungin ko, anong reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon about Michelle D, about Natalie and Atisa, at saka no more swimsuit for Miss International. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.